Batas nagbigay ng payo sa pagkatalo ni Lipcram. Mga nabiktima ng peking flip-top ticket, kawawa naman. Mot hindi na daw kailangan labanan si GL at Sayad hindi na bodybag si St. Luke. Alamin natin ang mga yan, so tara. Tapos na nga ang finals ng isabuhay sa pagitan ni Lipcram at Katana. Nakuha nga ni Katana ang panalo sa dikit na score na 4-3. At si Katana na nga ang hinirang na kampiyon ng Isabuhay 2025. Sa bagong video nga ni Batas, dito ay nakarating na din sa kanya ang pagkapanalo ni Katana. At dito ay nagbigay siya ng reaksyon sa pagkatalo ni Lipcram. Sa lahat ng mga battle MCs na lumaban sa flip top nitong nakaraang ahon, congrats sa inyo yo. Abot dito sa akin sa Canada ang lupit ng event at mga performance. Solid, congrats din kay Katana, champion ng Isabuhay 2025. Saludo pa rin kay Lipcram dahil hindi madali yun. 2 beses siya nag-finals at hindi madali lunukin ang pagkatalo yo. So sigurado ako mas malakas ka dyan, Lipcram, kaysa sa pagkatalo mong yan. So sana hindi maapektuhan sa pangit na direksyon yung pangyayaring yun. Sa kabilang balita naman, dahil nga sa mabilis na sold out ang ticket ng Ahon 16, nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang mga taong manloloko dahil maraming lumabas online na nagbebenta ng ticket. Dahil sa kagustuhang manood ng live ng mga kaibigan natin, napilitan silang bumili sa mga tao online. At ito na nga ang kinakatakot natin. Nabentahan sila ng peking ticket ng Ahon 16. Nakita nga ito ni Crazy Mix sa mismong araw ng Ahon. Yan may mga kasama tayo dito. Ano tong ticket nyo? Ba't ticket mo? SBIP. Fake po. Fake? Yan, may nagbebenta ng fake na flip top ticket dito po. Magkano bilhin nyo rito? 3.5 po. 3.5? Isa? 3.5 po. Dalawa? Doon pa lang na maghinala na kayo. Ano man sabi nyo? Anong pangalan nyo? Shell yung pangalan. Kupal, no? Sa Manila ko pa kinuha po. Tapos pumiyato ko. Tangina, kupal. Sa kabilang balita pa, dalawang sunod na talo nga nangyari sa battle ni GL. Itong nagdaang Ahon 16. Tinalo siya ni 3D sa Royal Rumble. At Poison 13 sa Day 2. Samantalang dinidikit sa pangalan niya na si Mot, ay tinalo ang tinaguriang Uncrowned King na si Tipsy D. Dahil dito napapost si Boss Toyo na hindi na daw dapat labanin ni Mot si GL. Dapat daw luni na. Dahil bumaba nga ang tingin ng ilan kay GL dahil sa dalawang sunod na talo nito sa Ahon, hindi na daw siya karapat dapat kay Mot. Kung maaalala nyo, minsang sinabi ni Mot na hindi siya interesado ngayon labanan si GL dahil daw kulang pa napapatunayan nito. Si GL, di mo trip. Parang napag-usapan na rin namin sa sa podcast ni Shernan. Yun. Talaga? Trip ko naman siya bumatil, magaling siya, hindi ko naman din may tatanggi yun. Yun nga lang sa business side ba, o sa ano rin parang More to gain siya than you. Parang Pero para sa akin, maganda pa din ito kung mangyari. May tulog pa din si Mot kay GL, lalo kung si Mot lang ang pagpupukusan niya. At sa huling balita, naging maganda nga din ang kinalabasan ng labang St. Luke vs Sayad dahil 4-1 ang resulta ng laban at nakuha nga ni St. Luke ang panalo. Sayad against Pambeses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Orado 4-1 again dahil para kay St. Luke. Di nga nangyari ang gusto ni Batas na ibadibag daw ni Sayad si St. Luke. Fucking sunod na.
Sayad versus Zenluk. Putang ina. Sobrang solid na laban ito. Siyempre bibigay ko kay Sayad to, no, tangina. Kaya niyang i-3-0 talaga si Zenluk. Kaya niyang i-body bag si Zenluk. Yun. Basta crispy performance. Naghanda ng maayos. At sana nga, Sayad, bigyan mo kami ng ganun, pare. Parang ginawa mo kay Tuwing na level ng mastery ng material. Hindi ako nagkakamali. Parang hindi ka nawala kay Tuwing eh. Bigyan mo kami ng ganun, pare. Dine-deserve ng mundo yon. Gusto kong makitang ganun. Na asing isang performance na parang kapag gumigig tayo sa ilustrado, nagagawa mo ng putang ina, perfecto. Di ba? Gusto kong makita yon sa battle yan versus Zenluk. Gusto kong i-body bag. Gusto kong makita ma-body bag si Zenluk. Dahil mahirap din i-body bag yan eh. Diba? Effective din si Zenluk sa style niya eh. Pero alam kong kayang-kaya siya ni Sayad i-body bag. Yun. So, yun yung inaasahan ko sa kanya. Putang ina. Let's go. Body Brown. Putang. Sabi ko lang dito is, kahit nung nabuo ko tong matchup na to, kahit ako nagulat ako na hindi pa pala nangyayari tong matchup na to, napakabagay, napaka mindfuck at eargasm siguro para sa mga mahilig sa mas malalalim, mas alternatibong pagbabattle talaga. Yun lang. Ihanda nyo yung mga attention span ninyo. At syempre yun, Zenluk, iba rin yung pinakita niya nung zoning. Si Sayad, unang laban ni Sayad ngayong taon bilang Sayad, no? So parang pagbabalik na rin. So kayo ba mga kuis, para sa inyo? Kung si Batas kaya ang lalaban kay Zenluk, kaya niya kaya itong i-body bag? At tingin nyo, dapat pa bang mangyari ang MOT vs GL? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos Fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer ay makatay, di yan important. At yung taging ma-harvest, internal organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang hustisyang makikita pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Kasi baliktaran dapat to, pero mukhang di pa ready. Dapat din na yung support, gusto ko yung carry. Pero ayaw pumalag, ako ba yung scary? Oo yung Thomas Pussy, so patay tong Jerry.